ka-legit Davercats, another updates po tayo patungkol po dito sa isa sa mga legit Davercats na nagpakita ng suporta at loyalty pinaglaban ng TBJ. Kilalanin natin siya, ang lahat ng yan. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. And please don't forget to hit all para ikaw ang unang-una makakapanood sa lahat ng ating mga updates. Bago nga tayo magsimula sa ating updates, of course, nais ko magpasalamat sa lahat po ng mga legit viewers, subscribers at legit Davercats po natin na lagi nag-aabang at nakaantabay sa ating mga videos. At ngayon, pag-usapan po natin ito. Pag sinabi po kasing legit Davercats at kapag ikaw ay napabilang bilang isa sa mga host at kinikilalang legit Davercats ng Branded Eat Bulaga, ang pinaka magiging consolation mo is hindi ka lalabas ng show na hindi ka nakikilala ng bawat Pilipino. Katulad na lang po ng mga nangyari sa ilan sa mga host po na napabilang dito po sa Branded Eat Bulaga for almost 44 years. Ganun po talaga yung pinaka-tagline nila. Lahat ng mga pumapasok at lumalabas, umaalis at naaalis dito po sa kanila pong show ay hindi lalabas na hindi sikat. So ganun po mag-groom at ganun po magpasikat at magbigay ng pangalan ang EAT, 'di ba? From 1979 up to the present, lumalabas ang mga artista nila at biglang nawawala dito po sa kanila pong programa dahil may kanya-kanya na silang mga projects, Yun po ang isa sa mga kadahilanan. So, isa sa mga talagang masasabi nating legit at talaga namang nagpakita ng malasakit at pagmamahal dito po sa yung kanyang loyalty ay pinagsigawan niya po sa social media, At kilalang kilala po natin siya na talagang sumikat din po siya sa kanyang kapanahunan. Isa na dito si Miss Sugar Mercado. According to them, Sugar Mercado declares loyalty and support for TBJ's Willie Revillame. Ayan, Sugar Mercado on TBJ, sila ang naging daan kung bakit ako naging si Sugar, which is very true. Ito po yun. Kapag may mga ganong nangyayari sa mga taong may malaking bagay sa buhay ko, naaalerto ako. Sabi niya, bilang dating miyembro ng Sex Bomb Girls at co-host ng Eat Bulaga, naapektuhan din daw noon si Sugar Mercado nang magkaroon ng problema sina Tito, Vic and Joey sa Tape Incorporated. Executives na humantong sa paglipat ng veterans TV host, comedian at pagbubukas ng bagong programa sa TV5 ang EAT. Pahayag ng 37 taong gulang na dancer and comedian, TBJ, inilaban nila, 'di ba? Sabi niya, ang haba na ng taon na ginugol nila sa entertainment history na talagang sila. Basta alam ng tao na sila ay nakakatulong sa mga mamamayang Pilipino like ako. Galing ako sa dukha, natulungan ako ng TBJ. Sila ang naging daan kung bakit ako naging si Sugar, which is true. Yan po talaga ang katotohanan dahil wala naman talaga si Sugar kung wala ang TBJ, wala ang Branded Eat Bulaga. Kaya alam ko kahit ano pang pinagdadaanan nila o pagdadaanan pa, aangat at aangat sila. Malaki ang naibigay nila sa mga tao, kaya alam kong ibabalik yun sa kanila ni Lord. Nang mabalitaan daw ni Sugar ang kontrobersyang kinasasangkutan ng legit Davercats, isa siya sa mga celebrity na nagpakita ng suporta sa mga ito. Pagbabalik tanaw ni Sugar, una nga po nag-post ako kasi sa simula hindi ko po nga alam kung ano talaga ang nangyayari. Biglang that day, biglang hindi na lang sila nag-live. Si Ate Shara Soto kaagad ang unang tinawagan ko, ano ba talaga ang nangyayari, sabi niya. Sabi pa niya tungkol sa Eat Bulaga, malaking part yun ng buhay ko malaki ang naitulong nila sa buhay ko, lalo na sa magulang ko. Mula sa babuyan, umangat ng umangat ang estado ko sa buhay, kahit hindi ako nakapagtapos. Yung akala lang bumubuhay sa pamilya namin. Yung ako lang ang bumubuhay sa pamilya. Kaya kapag may mga ganong nangyayari sa mga taong may malaking bagay na sa buhay ko, naaalerto talaga ako. Kaya tinawagan ko talaga si Shara. Yun nga, na malungkot, ganon talaga. Kaya ayun, nag-guess ako sa kanila. Yung kahit paano nakisaya ulit ako sa kanila, kina Bossing Vic, malaki talaga ang utang na loob ko sa kanila.
So, ilan lamang yan sa mga eksklusibong panayam ni Miss Sugar Mercado sa PEP or Philippine Entertainment Portal. Si Sugar sa opening and ribbon cutting ng newest branch ng Asia Lashes noong linggo October 9 sa SM Cherry Show Boulevard, Mandaluyong City. Si Sugar kasama sina Andrea Del Rosario at Jenny Miller ang brand ambassador, kaya inanyayahan sila ng CEO at founder ng Asia Lashes na si Leia Urbani para magbigay ng suporta sa branch franchisee na si Ana Gueda. So, kasabay nga nito na itanong din po si Sugar patungkol po sa kanyang estado dito kay Mr. Willie Revillame. She said, hindi raw may iwasang malungkot ng sobra si Sugar sa pagpapaalam naman ni Mr. Willie Revillame sa ALTV kasabay ng pansamantalang pagkawala ng programa nitong Wawawin. Halos 3 taon din naging co-host si Sugar ng Wawawin noong nasa GMA7 pa ito. Pahayag ni Sugar, si Kuya Will naman alam ko na maraming nag-aantay sa kanya. Alam ko na makakabalik din siya. Actually, sa maraming tao din niya tulungan, saksi naman tayong lahat dyan sa lahat ng mga tulong na ibinigay niya so alam ko na makakabalik siya in time. Siguro ngayon, sarili muna niya ang inaasikaso niya at minamahal niya, magre-relax muna siya. So, ganun kamahal. Ganito dapat ang isang loyal na legit Dover Cats at yun talaga yung kung paano ka mag-payback doon po sa mga taong tumulong sa'yo sa panahong walang-wala ka. Yan naman, saludo tayo kay Sugar. No? So, may mga bali-balita nga na may nag-o-offer daw dyan kay Sugar dito sa kabila sa Tape Bulagta, pero deadma lang po siya. So ngayon, ito na, mag-react naman tayo sa mga comments ninyo sa comment section. Sabi ni Ramjet, sana sa Sugod Bahay sa Barangay ay matagpuan na yung dalawang pinakasikat na action star sa Pilipinas na si Babyface Bantag at Pretty Boy Tebes na matagal nang nawawala sa eksena ng showbiz. Sabik na mga Dover Cats sa buong Pilipinas na makita sila. Sino ba yun? Di ko rin po kilala, paki-explain na. Sabi ni Pauline Angel, magkakagulo, buhol na tawanan, abot hanggang sa dulo ang saya. Di talaga mauubusan ang tuwa sa TVJ. Kahit anong noontime show, di nila kaya tapatan ito. Parang nag-start pa lang ako 10 times na pabalik ang TVJ galing magbigay ng saya. Sakang sponsor, grabe ang suporta, umaapaw talaga. Ang Pure Gold at Mr. Donut Hanabishi magbigay ng papremyo. Parang wala nang katapusan, umaapaw sa appliances, cash, grocery, and now donut pa umaapaw, kape na lang kulang. Ay true. Alam ko meron din po silang sponsor na kape. Aalamin po natin yan sa mga susunod nating video. Pero as of the moment, confirm naman talaga na kung mapapansin po ninyo, mas marami po yung mga advertisement nila kaysa sa mga segment na pinapakita nila sa EAT. Very concise na yun kasi pinagkakasya nila yung 2.5 hours para po sa kanilang programa. Sabi ni Miss Maria Victoria Domingo, sabi nga, the more the merrier, kaya pwedeng bigyan ng chance kasi may talent naman siya. Gaya nga nung kanta niya, original ata niya yun, kaya may talent siya. Maraming matuwa pag isama nila siya sa EAT. Ayun. So, ito po yung tinutukoy niya. Si Juanito, no, na isa sa mga nag-compose ng kanta, pero gamit niya po yung harmony ng EAT. So, kinatuwaan po siya ni Bossing. Yung first day po ng opening ng EAT, nandun siya. And then, pinabalik po siya ni Bossing para magbigay saya dito po sa studio. At welcome na welcome po siya lagi sa studio. At talagang binibigyan po siya ng highlights, ano. And of course, another comments coming from Miss Jelly Ace. I think Mang Juanito aka Boy Colette ay good addition sa mga host ng EAT. Kaya kayang-kaya niyang sakyan at swak na swak ang pakikipagsabayan niya sa mga impromptu jokes ng mga main host. Hoping na mapabilang din siya cause maganda ang chemistry nila ni Jose Manalo. No pun intended. Kahit nung first time pa lang na nakita siya sa Sugod Bahay, sana po makasama siya sa EAT. True. Siya yung pinakamasayang nasugod eh. At talagang nagamit niya po yung napanalunan niya, ginamit niyang puhunan para po dun sa makapagsimula siya. At talagang masasabi niyang very memorable po sa kanya yung pangyayari na yun at deserve na deserve niya talaga na masugod during that time.
Miss Bernadette Moss, o yan na, pasensyahan nyo na, ang dami ko pong gusto kong basahin. Talagang pilim-pili na po siya. Mabuti nga itong si Juanito, marunong ang kanta niya, malinis, walang intriga. Samantalang si Buboy, walang manners, pinipilit niya sa sarili niya kasi wala siyang kontrata kahit saan, sumisip-sip kay Yorme. Ayun. So, ito naman po yung napansin ni Miss Bernadette Mosa, no? Bernadette Mosa. Katulad po nung sabi niya, ano daw ang password, diba? Parang, hello, Buboy, diba? Parang 44 years against you, hello. Wala, no match, parang ganon. So, salamat po sa inyong panonood. Please, huwag niyong kalimutan mag-like, mag-share, mag-subscribe, at i-follow niyo na rin yung aking Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone!